Hindi namamatay itong usapin na ito at hindi mamamatay ang usapin na ito sa kudeta under the present situation na it appears that the government is not mindful. Wala silang pakialam kung ano ang pakiramdam ng mga tao sa kanilang ginagawa. Sinabi natin noon na walang mangyayari dito sa investigasyon ng ICI and we are being proven right. In the last list of supposed accused na sasampahan ng ICI, walang kasamang kahit na isang congressman. Ang sinama nila, mga contractor, DPWH, exactly as we projected and we predicted na ito ang gagawin ng ICI nito at ng DPWH under kay Vince Dizon. And the walls of Malacanang continues to crumble. Ang pader ng Malacanang ay patuloy na nagpapakita ng mga senyales ng pag-iba. Itong pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamakailan lamang ay naglabas po ng pahayag si Ambassador Teddy Locsin Jr. na ambassador natin sa UK. At sinabi niya dito na ang pagkakakuha kay Rodrigo Duterte sa Pilipinas ay isang uri ng pagkidnap. Kinidnap siya ng mga kapwa niya Pilipino at itinurn over sa ICC. Na ang ginawang pagsuko sa kanya sa ICC ay pagkilala na hindi gumagana ang demokrasya sa Pilipinas at pagpapahayag, pag-amin ng pamahalaan sa kanyang sariling kahinaan. Ito rin ang posisyon natin na noon pa ay sinasabi na natin pagka-aresto pa lang kay Rodrigo Duterte. Ang kakaiba lang dito, ang nagsasalita na ngayon ay galing na rin mismo sa loob ng gobyerno. Si Teddy Locsin bilang representante ng pamahalaan sa United Kingdom ay opisyal na bahagi ng gobyerno. At para magsalita ang isang bahagi ng gobyerno laban sa gobyerno, ito ay isang napakalaking bagay. At makikita mo that there is something brewing deep inside the caverns of Malacanang. Noong pong Mayo matapos ang senatorial election, sinabi ko na ito na nagkakaroon o nagpapakita na yung mga cracks na lumalabas sa pader ng Malacanang. Unang indikasyon niyan ay si Toby Chanco na pagkatapos ng halalan ay nagsabi ng kanyang disgusto sa ginawa ng mga congressman, pamumuno ni Romualdez dito sa impeachment, sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte, pagdadala sa kanya sa Hague at sa kanyang palagay. Ito ang naging dahilan kung bakit naging very poor ang performance ng alyansa. At tingin ko, hindi nga siya nagkamali. Pero ito ang mga indikasyon na nag-uumpisa na ang paggiba ng pader ng Malacanang. Sumunod dyan ay si Duke Frasco ng Cebu, kumalas kay Romualdez. At sunod-sunod na, si Kiko Barsaga is also part of the administration majority in the House before, pero umalis na siya. Si Leviste ng Batangas na bagamat bahagi pa rin siya ng mayorya ay hindi bumoto sa 2026 budget. And now si General Torre na bagamat napakinabangan ng Malacanang ng mahabang panahon sa pag-aresto kay Duterte at kay Kibuloy ay bigla-bigla nilang tinanggal mga less than 90 days pagkatapos niyang ma-appoint as chief PNP. So you know that there is something wrong with Malacanang, that they could not get their acts together. And now, here we have Teddy Locsin. At siya na nga ang nagsabi na illegal nga ang pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Malamang sasabihin ni Claire Castro nito na siya ay bahagi ng Duterte administration, si Teddy Locsin, kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagsasalita ng ganito sa kasalukuyan. But 3 years na siyang ambassador appointed by no less than Bongbong Marcos. So, mahirap kay Claire Castro ngayon paano niya ipaiikot ito, ang storya na ito. But the only thing that is certain ay that there is a growing distrust and disgust among the members of the government today. The story of coup d'etat ay patuloy na umiikot, nagsa-circulate hanggang sa kasalukuyan. May kasabihan tayo sa Pilipino na kapag may usok, mayroong apoy. Kaya lang po hindi namamatay ang usapin na ito tungkol sa coup d'etat ay sapagkat alam din nila na sa mga sulok-sulok
ng mga kampo, patuloy na nagkakaroon ng usapan tungkol dito. Ang resulta ng last election ng mga absentee voting ay nagpapakita na ng sentimiento ng mga men in uniform. 80% of those who voted in absentee voting voted in favor of the Duterte camp, and only 20% voted for the Alianza. And that is already indicative kung nasaan ang sentimiento ng mga sundalo. At hindi na mamatay itong usapin na ito, at hindi mamamatay ang usapin na ito sa kudeta, under the present situation, na it appears that the government is not mindful. Wala silang pakialam kung ano ang pakiramdam ng mga tao sa kanilang ginagawa. Sinabi natin noon na walang mangyayari dito sa investigasyon ng ICI, and we are being proven right. In the last list of supposed accused na sasampahan ng ICI, walang kasamang kahit na isang congressman. Ang sinama nila, mga contractor, DPWH, exactly as we projected. And we predicted na ito ang gagawin ng ICI nito at ng DPWH under kay Vince Dizon. Ito pong ginagawa nilang investigasyon na ito ay isang insulto sa talino ng sambayan ng Pilipino. At parang inuulit lang muli nila yung ginawa nila sa kasaysayan. Noong panahon po ni Marcos, pagkatapos patayin si Ninoy Aquino, binuo po nila dalawang komisyon. Yung una, I think it was the Fernando Commission, na hindi pinagtitiwalaan ng taong bayan at nagsipag-resign ng mga miyembro, and therefore the Agrava Commission was created. Although the Agrava Commission said that there was na-established na mayroong conspiracy in the military, and the military is the one responsible for the death of Ninoy Aquino and not the communist, kagaya ng unang storya ng Malacanang. Hindi po sinabi ng Agrava Commission how high it went. At ang nirekomenda nila, mag-file lamang ng kaso against sa mga 18 opisyales yata ng military. At hindi kasama dito si Naver or any member of the official family. And then eventually, in 1985, before the EDSA Revolution, na-dismiss po lahat yung kaso na yan laban dun sa mga akusado. Pero na-revive ito after the People Power Revolution, at nasampahan po ng kaso ang marami pang mga opisyalis, pero kasama na dito si General Ver. However, si General Ver ay nag-exile na noon, tumakas siya kasama ni Marcos hanggang sa siya ay namatay na sa Thailand. At wala na pong nangyari dito sa kaso na to, pero ang sinasabi natin dito is that this pattern is basically the same. The Agrava Commission, the ICI are all designed para iligaw lang ang taong bayan kung sino talaga ang may tunay na mga pananagutan. Pero tayo pong lahat ng mga mamamayang Pilipino ay mulat na tayo, gising na tayo dito sa katotohanan. Hindi na tayo magpapaloko sa kanila. Alam na natin ang totoong intensyon nila, sapagkat patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nagpa-participate, patuloy tayong nag-i-engage. Pero patuloy din tayong nag-aaral kasi alam na nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.